Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kumari po sana ay pakisuportahan natin Alminda Cariaga Mix Vlog. Alminda Cariaga Mix Vlog. Right? Alright! Bira! Bira! Hi po mga kababayan, welcome back to my YouTube channel. This is Alminda Mix Vlog. Nagsasabi magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali sa atin lahat po. So, panibagong reaction video po natin ngayong araw na ito, ngayong gabing ito sa ating mga kababayan dyan na laging nanonood sa ating Kabisnes Official, Papa Dins TV at Kabisnes Family. So, panibagong reaction video po natin dito kay Kuya Bong at bakit na naman ito ay bumalik sa number 1. Kumbaga, bumalik na naman sa kanyang pangangalakal na alam po naman natin na itong si Kuya Bong ay may pera dito kay Mr. Kabisnes. So, ang tanong natin dito at bakit ba siya ay bumalik sa kanyang pangangalakal? At bakit ba ganito na lang ang kanyang ganito ang kanyang ginawa na ang pagbabalik niya dito sa pangangalakal niya, ang pagbalik niya sa dati niyang ginagawa na although ayaw na lang Mr. and Mrs. Kabisnes ang gawin niya ito. So, dito po ay re-reactionan po natin ito. So, bago po ang lahat na umpisahan natin itong ating reaction video. Kung halimbawa po ay bago pa lang po kayo sa aking munting bahay, kung pwede po ay paki-subscribe na lang po natin ang ating munting bahay dito at paki-pindot ng notification bell para po updated kayo sa lahat ng ating ina-upload. So, and don't forget to subscribe also and support Kabisnes Official, Papa Dins TV at ang Kabisnes Family at ang Young Russell po, mga kabisnes, mga kapapi dyan. Kami po ay humingi na inyong suporta dito sa mag-amang ito na napakabait at napakabuting puso. So, umpisahan po natin itong reaksyonan itong si Kuya Bong na ayon po kay Mr. Kabisnes ay may nag-message sa kanya. Tumawag ba o nag-message sa kanya na ito si Kuya Bong ay bumalik doon sa pangangalakal na kanyang ginagawa dati ay binalikan niya ito. So, dito na pasugod si Mr. Kabisnes na nag-aasam na si Bong ay nasa bahay. Ay salamat na rin po sa Diyos na si Bong ay nasa bahay. So, ay ito't nakausap at nakaharap ni Mr. Kabisnes at pinagsabihan, kumbaga, inadvisean na kung ano at bakit ito niya ginawa. So, mga kababayan, mga kabisnes natin minamahal dyan. So, ang ibig sabihin lang po nito ay itong si Kuya Bong, hindi po, parang na-depress siya dito sa nangyayari. For the few days, itong nangyari sa kanila ni Mylene at itong nagawa niyang pagkakamali na hindi po maalis sa kanyang isip dahil siya po ay napahiya dito ang sabi niya. So, ang pagpapaliwanag ni Mr. Kabisnes sa kanya ay ito ay nakalimutan na. Ito ay binura na. Kumbaga naka-move on na. Siguro dito kay Bong, although ang sinabi niya kahit saan daw siya pupunta, ay yun pa rin ang sinasabi sa kanya ng tao. Kumbaga kinukutya siya. Mga kabisnes, mga kapapi, we have to try and give our love and understanding to Bong. Kasi po, wala pong itong pamilya. Isa pa, nag-iisa ito sa buhay. Kumbaga, walang magdidikta o walang magsasabi sa kanya sa pamilya niyang side na huwag gawin ito. Although naman alam natin, itong si Miss na Kabisnes Family ay tumayo talaga bilang magulang niya, tumayo talaga na bilang isang kabisnes na siya ay baguhin. So, sa akin pong pananaw, mga kabisnes, mga kapapi, itong si Kuya Bong ay naghahanap ng yung bang pagmamahal na hindi niya mahanap-hanap kahit kanino man. Kumbaga,
Siyempre, nandyan si Mr. Kabisnes, nandyan si Mrs. Kabisnes, nandyan ang mga kagwang ibigay sa kanya ng unconditional love. Pero sa side niya, parang mayroon siyang hinahanap na pagmamahal ng bilang isang ina at pamilya. Kasi dito po sa vlog na ito ni Kabisnes ay nabanggit niya, siya ay pumunta sa Blumentritt at bumisita sana sa kamag-anak niya, pero hindi daw siya nagpakita dito sa mga kamag-anak niya, ang hindi natin alam kung bakit. So, ibig sabihin, he just miss family. Although alam natin, nandyan si Mr. Kabisnes, mayroon kasing taong ganon. Like, he feel, he's not completed at this moment, na wala siyang pamilya, na kaya siyang ipagtanggol, kaya siyang to do something for him. Kahit naman po, syempre, mayroon po kasi kanya-kanya tayong desire or dito sa ating puso. Hindi ko pong ibig sabihin na hindi mahal nila Mr. and Mrs. na Kabisnes o Kabisnes family itong si Kuya Bong. Nakita naman po natin kung paano nilang minahal, inaruga na si Kuya Bong ay mapabuti. Alam po natin yun kung paano nilang minahal si Bong. Sadyang mayroon talagang tao na talagang may iba siyang hinahanap about aside from that. So tayo nanonood dito kay Kabisnes official. Tayo dito nanonood sa Papa Dins TV. Tayong mga viewers, tayong mga subscriber. Isa lang po ang ating dapat ibigay, pag-uunawa at pagmamahal at suporta dito kay Kabisnes para po in that kind of situation na pwede niyang at kumbaga he has mayroon siyang anong tawag dito mga Kabisnes, mayroon siyang option or mayroon siyang option na para anong gawin niya dito kay Bong. Ang problema po sa atin mga Kabisnes, mga kapapi, instead we are giving our support on this vlog dito kay Mr. Kabisnes sa Kabisnes Official o kay Papa Dins TV, we are giving a negative comments on this, diba? So bakit na lang po hindi natin suportahan ng pagmamahal, suportahan ng pag-uunawa itong sitwasyon ni Kuya Bong? Kasi hindi naman po tayo lahat perfecto, lahat tayo nagkakamali. He admit na nagkamali siya. Bong is admitting that he got a wrong way to do that. So it means nagsorry siya, and then in a public, nagsasabi siya, in a public, he is saying sorry for what he done wrong, pero tayong mga nanonood, ay ganun pa rin ang pangingisip natin. Dito, kesyo babalikan niya yan, kesyo mag-ingat, blah, blah, blah. No, we have to think our positive way. Kasi, dito sa sitwasyon ni Bong, alam naman po natin na tayo'y nanonood from the beginning until now, kung ano itong kalagayan ni Kuya Bong. Nakilala siya nila Mr. Kabisnes. Dito po siya nakilala sa pangangalakal, living in the street without anyone, without to go. Kumbaga, nowhere to go. So, dito lang po natin sana naintindihin o ibibigay yung pag-uunawa natin kay Kuya Bong. So, although po yung mga basher, you can help a lot on this vlog. Because of you, parang mayroon kang idea. Because of the basher, you have an idea what to do. You have idea if you get wrong or no. Because of this basher. Pero, yung pong paulit-ulit na yung pagkakamali ng isang tao, paulit-ulit na lang po natin yung ipinaparemind sa isang tao. Hindi yun matatanggal sa kanya. Kumbaga, magiging trauma yun sa isang tao. Kung paulit-ulit mo na lang yung sinasabi, paulit-ulit na lang yung ginagawa niyang mali, ipapamata natin lagi yung pagkakamali niya. So, bakit na lang po hindi natin kanya ibigay ang love and support what we have? Kasi minahal po ninyo si Bong, minahal po natin si Bong. Sa isang pagkakamali lang po ni Bong ay, kumbaga ito lang ang pinakamabigat niyang pagkakamali. Itong ginawa niya dito kay Budang. So, ito po,
ay hindi na maalis-alis sa mga tao. Although dito na banggit ni Bong, kung saan man siya nakikita ng mga tao, lagi yung pinapaalala sa kanya, lagi yung sinasabi sa kanya. So sinasabi niya, he is ashamed. Nahihiya na siya pumasok dito kay Mr. Ka-Business. Mahihiya na siyang pumasok uli dahil nga sa nangyari. Kahit na sinasabi, ay he have to forget that everything. Pero dahil po sa mga tao, dahil po sa mga basher, kahit sa personal na buhay ay nakikita nila si Bong, pinapaulit-ulit nila yon. Sinasabi doon kay Bong, pinapaulit-ulit nila yung kasalanan ng tao na dapat ay ibura natin yon doon sa isip ng isang tao. Tayo mismo po ay hindi natin yon ibubura dahil parang yung ang gusto nating gawin sa isang tao. Hindi ba mga kababayan? Paano po makamove yung isang tao kung paulit-ulit natin siya o makita natin siya, ayan si Bong, ganito yan, ganito yan. Paano po makamove on yung isang tao? Although alam po naman natin na he passed this hard, napakabigat na heartbroken siya ng dalawang babae. Diba? So it means like naghalo na yung emotion dun sa kanya. Tapos ay yung iba, hindi pa mawala-wala yung parang kinukutsa na siya sa on that pagkakamali na hindi na lang limutin ng mga tao. Hindi ba? Dapat po yun ay walain na natin yun. 'Di ba? So, in this case po mga kababayan, intindihin po natin si Bong at suportahan natin ang Family Ka-Business kasi si Bong, ano siya he is looking for a real family. Nawala na hindi naman po yun mangyayari na magkaroon pa siya ng mother and father kasi nawala na po yun sila. Yun yung pagka-discourage niya sa buhay niya kaya paulit-ulit na lang niya yun nagagawa. He's so disappointed na para siyang gumuho ang mundo niya through that happened, and then dito sa dalawang babae they do also the same things na siya ay nasaktan, dinurog. So parang where I'm going to put myself, what I did and what I did wrong for these two woman that I love, nagginanon lang ako. So on that place, isinangtabi niya yun, mayroon pang isa. So dito sa isang pagkakamali na ginawa niya, ay hindi mabubura-bura sa isipan ng mga tao. Palagi na lang nila yung binabalik, palagi na lang nila yung kinukutsa kay Bong. Hindi ba mga kababayan? So, dito pa, nabanggit ni Mr. Ka-Business na may nag-comment itong si Mr. Isidro na si Bong daw ang gumastos at si Bong daw ito ang kumbaga ang nagplano, pero sila Mr. and Mrs. Ka-Business official ang nagsaya. So this is wrong that you're going to comment. You are wrong that you are going to criticize people that you don't know. 'Di ba? So ang komentong negatibo na ito galing kay Mr. Isidro, shout out po sa inyo, ay parang hindi makatarungan. Kasi hindi niya pinanood yung buong video doon sa Ka-Business official. Although nandoon yung mga times at happen na may bahagi ang Ka-Business official at Papa Dins TV at mayroon pang ditong nag-sponsor. Hindi ba? So, it means na nag-comment itong si Mr. Isidro, hindi niya napanood yung buong upload tungkol doon sa bahay ampunan na nagpunta sila Mr. Ka-Business. Kasi, on that time, nandun si Mrs. Ka-Business, bumili sila ng gatas at pampers. Bumili din si Papa din ng pampers na ibahagi niya doon. At, ang hindi pa napanood ni Mr. Isidro, yung mga blessing, pagmamahal na binigay dito sa bahay ampunan, sa mga bahay kawali. Dito, kahit nagpa-game si Mr. Ka-Business, at least he is giving a blessing for them. Pagmamahal na galing sa puso. So it means, Mr. Isidro, you are not watching the full video. You are just commenting it without knowing anything. Diba mga kababayan?
So how could you say that na walang bahagi, nagpakasaya, si Bong ang gumawa lahat? So if it is just Bong, Mr. Isidro, mga kababayan, mga kabisnes, mga kapapi, he cannot do on that with 10,000 pesos, although marami po yung tao doon sa Bayampunan. So hindi naman po siguro walang isip itong sila Mr. Kabisnes that they will not give something o hindi sila mamamahagi kung anong mayroon sila. Hindi ba? So tayo minsan, hindi natin napapanood yung whole video. We are just going to comment. Give our bad comments, to give our negative comments without analyzing, without knowing what is inside that video are watching. Kumbaga, nanonood lang for nothing. Nanonood ka lang kasi naiinis ka doon sa nangyari. Then you are going to give a comment. So, bakit hindi natin subukan, tayong mga nanonood, kayo mga basher, hindi nyo subukan ang mamigay o mamahagi doon sa bahay ampunan if you can afford that. Don't give a bad comments to this vlogger, Mr. Kabisnes Official, if you cannot afford. Hindi ba mga kababayan? So if you can afford, then do it. If you cannot afford, then just close your mouth. Or just gusto mo, manood ka dito sa Kabisnes, and then pag naiinis ka, magko-comment ka. Pag walang ina-upload, maiinis ka, walang upload because you cannot express how angry you are dito sa Kabisnes Official. Hindi ka naman ata magko-comment ng hindi maganda kung hindi ka galit dito sa isang tao. So on that place, we are just showing our unpolite. You are showing your undisciplined, your unprofessional person you are. Diba? You are not putting yourself sa maganda o masasabi ng tao you're a good person. Kasi through these comments, you are showing people how unpolite you are, how unprofessional you are, how undisciplined person you are. Hindi ba? Kasi sa komento na yun, doon mo lang makikita, doon mo mababase kung paano unprofessional yung isang tao. Magmura ka doon sa comment mo. Magsabi ka dito kay Intoy na sip-sip. And then, magsabi ka na itong Kabisnes Official walang bahagi dito sa feeding program. And then, you are asking an apologize because you think na mali ka. On that time na nag-comment ka, you are not thinking na you can hurt that person through that words. Sa pagmumura lang masasagasaan mo na yung tao. Sa pagmumura mo lang hindi ka na nagrespeto. Kasi ganun ka siguro hindi nirerespeto mo yung sarili mo sa pagmumura na yun. Kasi ang tao nagmumura hindi marunong magrespeto sa sarili niya Hindi ba mga kababayan? So, in this case po, hanggang dito na lang po ang aking reaction video. Sana po nagustuhan ninyo ang aking reaction video. Sana po ay ma-share natin at ma-likes natin po ang aking mga video. Bago po tayo magpapaalam, kung pwede pong suportahan natin ang Kabisnes Official Papa Dins TV at ang kanilang pangalawang channel, Kabisnes Family, at ang Young Russell po, at sa lahat po ng aking mga co-creators, co-reactor ni Kabisnes Official at Papa Dins TV, suportahan po natin silang lahat. Kami pong lahat ng mga reactor ng Kabisnes Official at Papa Dins TV. So ito po ang inyong lingkod. Please don't forget to subscribe my munting bahay at
i-hit na po ang notification bell para updated kayo sa aking mga video o reaction video dito sa Ka-Business Official. Ito po ang inyong lingkod, Alminda Mix Vlog nagsasabi, magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon, lahat sa atin around the world, at mag-ingat po tayong lahat. Ito po ang inyong lingkod nagsasabi, may Allah bless us all, and good night po sa lahat. Till my next reaction video dito kay Laka Business. Ako po'y nagpapasalamat sa aking mga subscriber at bagong subscriber at sa aking mga viewers at mga silent viewers ko dyan. Shoutout po sa inyong lahat. Please po, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa aking muntin bahay. This is Alminda Mix Vlog nagsasabi, may Allah bless us all.